Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ngayong araw ay tungkol kay Daniel na may takot lumabas sa gabi dahil sa isang mapait na karanasan sa kanyang nakaraan. Nang sumalakay ang mga aswang na pinamumunuan ni Silabon, ay inasahan ng mga tao na gaya ng namayapang ama ni Daniel ay makikipaglaban din siya. Pero dahil sa takot ni Daniel, ay hindi niya magawang protektahan ang kanilang baryo. Huli na nga ba ang lahat para malabanan ni Daniel ang kanyang takot? May pag-asa pa bang mapigilan ni Daniel ang pagsakop ng mga aswang sa kanilang baryo? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Uy, Daniel! Nandito ka lang pala sa ilog, pambihira ka. Ano na naman bang ginagawa mo rito? Hindi mo ba nakikita? May hawak akong sibat. Di nanguhuli ng isda para may pang-ulam kami ni Lola sa Bill mamayang gabi. Ito naman, ang sungit-sungit. Parang nagtatanong lang yung tao eh. Paano? Alam mo naman ang ginagawa ko kapag nagpupunta ako dito sa ilog tapos nagtatanong ka pa. Ano ba yun? Bakit parang hinahanap mo ko? Kung aayain mo ko sa bayan para manood ng sine, sinasabi ko na sa'yo ngayon pa lang, hindi ako sasama. Grabe naman siya. Ang KJ mo naman. Bakit kasi ayaw mo sa akin sumama sa panonood ng sine, ha? Ililibre na nga kita eh. Saka palabas na yung inaabangan kong pelikula. Ang tagal ko pa namang hinintay yun. Ikaw naman kasi. Bakit gusto mo pang sa gabi manood ng sine? Pwede namang ngayon na tapos umuwi tayo bago dumilim. Alam mo namang hindi na ako lumalabas tuwing gabi, di ba? Oo, alam kong takot kang lumabas kapag gabi na. Pero tol, pagkatapos kasi nating manood ng sine, dediretso tayo doon sa peryahan sa bayan. Malay mo, maraming chika babes doon, di ba? Ayun, lumabas din ang totoo. Gusto mo lang magpapogi sa mga babae sa peryahan. Pero kahit na anong sabihin mo, hindi talaga ako sasama sa'yo kasi gabi ka manonood eh. Sige na, lumayas ka na rito at nakakaistorbo ka na sa panguhuli ko ng isda. Ikaw talaga kahit kailan ka, oo. KJ mo talaga kahit kailan. Basta, manood tayo na sine mamaya, ha? Diyan ka na nga, KJ. Natatawang sinundan ng tingin ng binatang si Daniel ang kaibigan niyang si Hector. Noong nakaraang linggo pa siya nito, inayang manood ng sine, pero tumanggi na siya dahil gabi nito nais gawin ang bagay na yun. Alam sa buong baryo ni na Daniel ang dahilan kung bakit siya takot lumabas tuwing sasapit na ang gabi. At yun ay dahil sa masalimuot niyang nakaraan. Inatake kasi ng mga aswang ang kanilang bahay isang gabi. Pinatay ng mga aswang ang kanyang nanay at dalawa niyang kapatid na mas nakakatanda sa kanya. Ang tatay naman ni Daniel ang tunay na target ng mga aswang dahil isa itong manunugis at marami itong pinatay mula sa grupo ng isang aswang na namemerwisyo sa isang baryo. Una nang pinatay ng mga aswang ang kanyang ama at isinunod ng mga ito ang pamilya ni Daniel. Simula noon ay nagkaroon na ng nakakatakot na epekto ang gabi para kay Daniel. Kahit bata pa siya nang mangyari yun, ay nadala pa rin niya ang takot na yun hanggang siya ay magbinata. Pakiramdam niya, tuwing sasapit ang gabi, ay may aswang na muling aatake at papatay sa kanya kapag lumabas siya ng bahay.
Pagkatapos makahuli ng 4 na malalaking isda sa ilog, ay nagdesisyon ng umuwi si Daniel sa kanilang kubo. Kasama niyang naninirahan doon ang kanyang lola Sabel na siyang kumupkup at nag-alaga sa kanya nang siya ay maulila. Hindi niya kadugo si Lola Sabel. Kapitbahay nila ito na isang matandang dalaga na nagmagandang loob na palakihin si Daniel. Pinunta ni Daniel si Lola Sabel sa likod ng bahay. Naabutan niya itong abala sa pagsisibak ng kahoy. Aba, Daniel, nakauwi ka na pala. Aba, ang laki naman ng mga isdang nahuli mo. Buti naman at hindi na natin iisipin ang ulam mamayang hapunan. Iihawin ko na lamang ang mga yan at gagawa ako ng sausawan na toyo na may kasamang kalamansi at sili. Nako, sigurado marami tayong makakain. Marami nga po sana ang isda sa ilog, pero humuli lang po ako ng sapat para sa ating dalawa. Baka kasi maubusan yung ibang tao ng isda kung sakaling manguhuli din sila, hindi po ba, Lola? Ano ka ba naman? Hindi mauubos ang isda sa ilog. Hindi ba't may mga nagsasabi na may isang diwatang nagbabantay sa ilog na yon? Ang sabi ng mga dating nakatira rito, sinabi sa kanila ng diwata na basta alagaan natin ang ilog ay patuloy na dadami ang isda roon. Parang hindi naman po totoo mga diwata, Lola eh. Pero, Lola, ako na nga po magsisibak ng mga kahoy. Magpahinga na lang po kayo dun sa loob. Ay nako, kaya ko na ito. Saka matatapos na rin naman ako. Eh di ako na lang po ang tatapos niyan, Lola. Matanda na po kayo, Lola. Ako na po ang dapat na gumagawa ng mabibigat na gawain dito sa bahay. Maliban na lang po sa pagluluto kasi wala po akong talento pagdating sa kusina eh. Hayaan mo na kung ako ang tumapos nito. Sige na, matanda na ako kaya mas kailangan kong kumilos-kilos. Parang ehersisyo ko na rin ito. Ang mabuti pa siguro, Apo, ay ayusin mo na lang yung mga paninda kong basahan doon sa loob. Sigurado po ba kayo, Lola Sabel? Siguradong sigurado. Sige na, hayaan mo na ako rito. Saka alam ko naman na pagod ka rin sa paghuhuli mo ng mga isda. Sige na. Sige po, Lola. Pero kapag kailangan niyo po ng tulong, tawagin niyo lang po ako sa loob, ha? Matamis na ngumiti si Lola Sabel kay Daniel. Hindi na ito pinilit ni Daniel at isinabit muna niya ang isda sa may lutuan at saka siya pumasok sa loob ng bahay. Sinimulan niyang ayusin ang mga basahang itinitinda nila. Mahusay na mananahi si Lola Sabel. Hindi lang basahan ang mga tinatahi nito, kundi tumatanggap din ito ng iba pang trabaho na may kinalaman sa pagtatahi. May ginagamit itong lumang makina sa pananahi na bata pa lang si Daniel ay ginagamit na ng matandang babae. Para kay Daniel ay napakapalad niya dahil si Lola Sabel ang kumupkup sa kanya. Kahit hindi siya nito kadugo, ay itinuring siya nito na parabang totoong apo. Pinag-aral siya nito hanggang high school dahil hanggang dun lamang ang kanilang kaya. Ganun pa man, kahit hindi nakapagkolehiyo, ay pangarap pa rin ni Daniel na guminhawa ang kanyang buhay. Hindi lang para sa kanyang sarili, pero para na rin kay Lola Sabel upang magantihan niya ang kabutihan nito. Pagsapit ng gabi, sabay na naghapunan sina Daniel at Lola Sabel. Inulam nila ang mga isdang nahuli ni Daniel kanina sa ilog. Grabe! Ang sarap naman po nitong inihaw nyo, Lola. Tama po na nilagyan nyo ng kamatis at sibuyas yung loob ng isda kasi mas lalo po siyang naging malasa.
Parang wala naman akong nilutong hindi ka nasarapan. Minsan tuloy, iniisip ko na baka binobola mo na lamang ako. Naku Lola, hindi po ah. Hindi ko na po kayo kailangan bulahin pagdating sa mga luto nyo. Kasi, totoo naman po lahat ng niluluto nyo ay napakasasarap. Naisip ko nga po na kapag nagkaroon ako ng pera, ipagpapatayo ko po kayo ng isang restoran. Paniguradong dudumugin nyo ng mga tao. Kasi nga po, masarap po ang luto nyo. Mangyayari pa kaya yan? Matanda na ako. Baka mamatay na lang ako. Ay wala pa akong kahit isang karinderya. Mahaba pa po ang buhay nyo, Lola. Maaabutan nyo pa po ako kapag ako'y nag-asawa at nagkaroon na ng mga anak. Tumahimik bigla si Lola Sabel. Napansin ni Daniel na tila naluluwa ito, kaya medyo nabahala siya. Lola Sabel, bakit parang naiiyak po kayo? May nasabi po ba akong masama? Ay wala naman. Naisip ko lang kasi kung ano kaya ang buhay ko kung hindi kita kinupkop. Baka hanggang ngayon ay mag-isa at malungkot pa rin ako. Lola naman eh. Ayoko po na mga ganyang usapan kasi maiiyak din ako eh. Pero salamat po ah. Kasi kayo po ang kumkup sa akin nung namatay po ang aking pamilya. Baka po kung hindi niyo yung ginawa, ay malamang palaboy po ako ngayon. Tama ka. Tama na nga ganitong usapan at magkakaiyakan lang tayo. Ang mabuti pa, kumain na lang tayo. Sandali lang po. Bigla ko po kasing naalala yung gabing inatake po ng mga aswang ang bahay namin. Hindi po ba? Nung pinatay ng mga aswang ang nanay at mga kapatid ko at inakala nilang patay na rin ako, ay sinunog nila ang bahay namin. Naalala ko po, may isang lalaking nagligtas sa akin doon. Hindi ko nga lang po maalala ang mukha niya kasi nakasuot po siya ng sombrero tapos nahihilo pa po ako nun eh. Oo nga, naalala ko rin yun. Lahat kami ay nakita ang lalaking yon, pero wala sa aming nakamukha sa kanya. Pagkatapos ka kasi niyang ilabas sa nasusunog niyong bahay, ay nagmamadali siyang umalis, kaya walang nakakilala sa kanya. Ang natatandaan ko lang ay nasunog ang mukha niya at ilang parte ng katawan niya dahil sa pagliligtas niya sa iyo sa sunog. Sino po kaya ang lalaking yun, no? Maganda sana kung nakilala ko siya para nakapagpasalamat ako sa kanya. Kung hindi kasi dahil sa kanya, ay baka patay na rin ako ngayon. Utang ko po sa kanya ang pangalawang buhay ko. Isipin mo na lang na yon ay isang anghel de la guardia. Hindi ba may paniniwala na kapag bata ka pa, ay binabantayan ka ng sarili mong anghel? Biglang napaisip si Daniel kung sino nga ba ang lalaking nagligtas sa kanya. Ilang taon na rin niyang iniisip kung sino yun. Pero hanggang sa sandaling yun, ay wala pa rin siyang makuwang kasagutan. Matapos nilang kumain, ay niligpit na ni Daniel ang kanilang pinagkainan. Dinala na niya ang mga yon sa batalan. Habang abala siya sa paghuhugas sa batalan, ay nasa sala naman si Lola Sabel at gumagawa ng basahan. Maya-maya pa ay narinig nila ang pagtawag ni Hector sa labas ng bahay. Daniel! Daniel, tara na! Aalis na tayo! Nagmamadali pero tahimik na lumapit si Daniel kay Lola Sabel. Lola, sabihin niyo po kay Hector na wala ako rito. Ano ka mo? Abay hindi yun maniniwala. Kasi alam nun na hindi ka naman lumalabas tuwing gabi. Ay, oo nga pala, no? Sabihin niyo na lang po na tulog na po ako. Teka ka muna. Bakit ba nandito si Hector? At parang may pupuntahan kayo? Daniel, lumabas ka na dyan! Huwag ka nang matakot! Ako ang bahala sa'yo! Inaaya niya po kasi ako manood ng sine. Libre naman po niya pero yun nga ho eh. Natatakot po talaga akong lumabas kapag ganitong oras na.
Daniel, apo, hindi kaya dapat mo nang labanan o harapin ang takot mong lumabas tuwing gabi? Hindi maaaring habang buhay kang ganyan, apo. Maapektuhan niyan ang buhay mo. Bago pa makapagsalita si Daniel, ay tumayo na si Lola Sabel at binuksan nito ang pinto. Lola, ano pong ginagawa niyo? Lola Sabel, si Daniel po. Ay nandito sa loob. Totoo bang ililibre mo siyang manood ng sine? Opo. Pagkatapos po namin manood ng sine, magpupunta po kami doon sa peryahan sa bayan. Abay, ganun ba? Halika muna rito sa loob. At hindi pa nakakapag-BA si Daniel. Dito mo na siya hintayin. Umungot si Daniel nang pumasok si Hector. Hoy, magbihis ka na Daniel, ano ba? Bilisan mo na para makaalis na tayo. Hindi ba sabi ko sa'yo ay ayoko sumama? Bukas ng umaga na lang tayo manood ng sine kung gusto mo. Sarado ang peryahan sa umaga, kaya ngayong gabi tayo dapat magpunta doon. Para naman kasing nananadya ka eh. Alam mo namang hindi ako lumalabas kapag gabi na, di ba? Daniel, iho. Sige na. Sumama ka na kay Hector. Binata ka na. Kaya dapat ay dilalabanan mo na ang takot mo na yan. Hindi maganda, iho. Pero Lola, sige na, apo. Kailangan mo itong gawin para mawala na ng tuluyan ang takot mo na lumabas tuwing gabi. Alam kong mahirap ito para sa iyo. Pero may mga takot na kailangan mong harapin. Tandaan mo, hindi ka lubosang magiging masaya kung hahayaan mo na lamang na lamunin ka ng takot na yan. Tara na, tol. Ang totoo nga niyan gusto kitang isama sa bayan ngayon para unti-unti mong mapaglabanan ang takot mo. Hindi ka ba nangihinayang nung mga bata pa tayo? Hindi ka nakakasama sa pangangaroling kasi takot kang lumabas sa gabi? Ang dami mong bagay na hindi nagawa dahil sa takot mo na yan. Maswerte ka at meron kang kaibigan na kagaya ni Hector, apo. Hindi lahat ng kaibigan ay handa kang tulungan. Marami dyan na kasama mo lang sa saya at katuwaan. Sandaling hindi nagsalita si Daniel upang pag-isipan ang mga sinabi ni na Lola Sabel at Hector. Ang totoo ay matagal niya nang nais mawala ang takot niyang yun. Pero sa tuwing iniisip niya pa lang na subukan lumabas sa gabi, ay binabalot na agad siya ng matinding takot. Natatakot kasi ako na baka may aswang na umatake sa atin habang nasa labas tayo. Wala ka dapat ikatakot, Daniel. Matagal nang walang aswang dito sa baryo natin, apo. Ang huli pa nilang pag-atake ay napakaraming taon na ang nakararaan at hindi na yon naulit pa. Saka Daniel, wala ka talang dapat ikatakot kasi may dala akong bawang at asin. Ito, tignan mo. Hindi ba takot ang mga aswang dito? Subukan lang nila. Ipapakain ko sa kanila to. Mula sa bulsa ni Hector ay inilabas nito ang isang plastik na may lamang asin at bawang. Bahagyang natawa si Daniel at naramdaman niya ng sandaling yun ang masidhing kagustuhan ni na Lola Sabel at Hector. Nalabanan niya ang takot na lumabas tuwing gabi. Kaya kahit may pangamba, ay pumayag na lamang siya na sumama kay Hector sa bayan. Matapos magbihis ng maayos na damit, ay lumabas na si Daniel sa bahay kasama si Hector. Hindi pa man sila nakakalayo sa may pinto, ay napahawak na siya sa braso ni Hector. Nanginginig ang kanyang katawan at pakiramdam niya ay may aswang na susulpot sa kung saan. Ayos ka lang ba, tol? Ayos lang ako. Tara na. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad hanggang makarating na sila sa sakayan ng tricycle. Nagpahatid sila sa bayan at kahit nasa loob ng tricycle ay hindi pa rin nawawala ang takot ni Daniel. Sa buong biyahe ay nakapikit lang siya
hanggang sa makarating na sila sa bayan. Pumasok sila sa isang maliit at lumang sinehan. Pinanood nila ang isang pelikulang aksyon na ang bida ay ang paboritong artista ni Hector. Matapos manood ng sine, ay dumiretso ang dalawa sa malapit na peryahan. Ano, tol? Kumusta ka na? Natatakot ka pa rin ba, ha? Oo, parang may aswang na bigla na lamang aatake sa atin. Ganun ang pakiramdam ko eh. Okay lang yan. Hindi naman pwedeng sa isang gabi ay mawawala agad ang takot mo eh. Kailangan masanay ka ng paulit-ulit hanggang sa mawala na yan. Pero alam mo, tol, may aaminin ako sa'yo. Ha? Ano ba yun? Si Lola Sabel talaga nagbigay sa akin ng pera na pampanood natin ng sine kanina. Siyang nakaisip ng planong to para lumabas ka ngayong gabi. Gusto kasi talaga ng lola mo na mawala na yung takot mo na yan eh. Ano? Ginawa talaga yun ni Lola Sabel? Oo naman. Kaya talagang alam ko, mahal na mahal ka talaga ng lola mo. Sa nalamang yun ni Daniel ay napagtanto niya kung gaano siya talaga kamahal ng kanyang lola. Hindi niya inakala na gagawin yun ni Lola Sabel para lang mawala ang takot niyang lumabas tuwing gabi. Kahit hindi pa rin nawala ang takot ni Daniel, ay masaya pa rin siya dahil labis siyang nalibang sa peryahan kasama si Hector. Halos hating gabi na nang makauwi siya sa bahay. Naabutan niya si Lola Sabel na gumagawa pa rin ng basahan. Bakit hindi pa po kayo natutulog, Lola? Gabing-gabi na po ah. Nililibang ko labang ang sarili ko habang naghihintay sa pag-uwi mo, Apo. O ano? Kumusta ang lakad yun ni Hector sa bayan? Masaya naman po, Lola. Grabe, ang saya po dun sa peryahan. Sumakay po kami ng Ferris wheel, saka octopus. Aba, mukhang masaya ka yun. O sige na, Apo. Magpalit ka na ng damit mo para makatulog na tayo. Ililigpit ko lang itong mga basahan. Lola, sinabi po sa akin ni Hector na kayo po pala ang nakaisip na lumabas ako ngayong gabi. Sinabi sa'yo yun ni Hector? Opo. Hay nako. Ang sabi ko kay Hector ay huwag ipapaalam sa'yo. Napakadaldal talaga ng taong yon. Lola, maraming salamat po ah. Salamat po kasi tinutulungan niyo po akong labanan ng takot kong to. Apo, gagawin ko ang lahat para mawala ang takot mo na yan. Nag-aalala kasi ako kapag dumating ang panahong wala na ako sa tabi mo. Hindi ka mabubuhay ng maayos kung takot kang lumabas tuwing gabi. Paano kung may kailangan kang gawin sa labas? Tapos gabi, hindi ba? Lola naman huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Mahaba pa po ang buhay niyo. Pero Lola, salamat po talaga ha. Talagang mahal na mahal niyo po ako, Lola. Siyempre naman, Daniel, Apo. Ibinabalik ko lang ang pagmamahal na ibinibigay mo sa akin. Napangiti si Daniel sa sinabing yun ni Lola Sabel. Lumapit siya sa kanyang lola at mahigpit niya itong niyakap. Ngunit sa gitna ng kanilang yakapan ay nakarinig sila ng sigawan sa labas. Tila may mga taong nagkakagulo, may mga humihingi ng tulong at may mga batang umiiyak. Kumalas si Daniel sa pagkakayakap sa kanyang lola at may pagtatakang nagkatinginan ang dalawa. Anong nangyayari? Bakit nagkakagulo ang mga tao sa labas? Hindi ko po alam. Ang mabuti pa po siguro silipin po natin. Lumapit si Daniel sa bintana habang nakasunod naman sa kanya si Lola Sabel. Binuksan niya ang bintana at sabay silang tumingin sa labas. Nung una ay mga taong tumatakbo lang ang kanilang nakita hanggang sa natanaw na nila ang mga aswang na umaatake
sa mga bahay-bahay. Napakaraming aswang na nasa kanilang baryo ng gabing yun. Diyos ka, pahabagin langit. Panaginip lang ba ito? Bakit may mga aswang dito sa ating baryo? Nanigas ang buong katawan ni Daniel. Hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Nanlamig ang mga palad at talampakan niya habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Nakatitig siya sa mga aswang habang bumabalik sa kanyang alaala ang gabing umatake sa bahay nila ang mga aswang. Naalala niya kung paano pinatay ng mga aswang ang kanyang ina at mga kapatid. Maging ang pagkagat ng aswang sa kanyang leeg ay bumalik din sa kanyang isipan. Isinarado ni Lola Sabel ang bintana. Kinuha nito ang nakasabit na medalyon sa dingding at may dasal itong ibinulong doon. Saka nito yun isinabit sa itaas ng kanilang pinto. Lola, may mga aswang! Baka pumasok po sila dito! Biglang nagwala si Daniel. Nilukob siya ng labis na takot. Hindi siya mapakali at hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Lola, anong gagawin natin? Makakapasok sila rito, Lola. Papatay din na tayo, Lola. Kailangan natin tumakas. Humilahon ka. Daniel, humilahon ka. Hindi sila makakapasok dito sa bahay natin. Nakikita mo ba ang medalyon na isinabit ko doon sa may pinto? Hindi ba't ang tatay mo ang nagbigay doon sa akin dati bilang proteksyon sa bahay na ito laban sa mga aswang? Habang nakasabit ang medalyon na yun doon, ay walang kahit isang aswang ang makakapasok dito. Kaya wala kang dapat na ikatakot. Ligtas tayo rito. Totoo po ba ang sinasabi niyo, Lola? Oo. Sasabi ako ng totoo sa'yo. Nasubukan ko na rin ang taglay na kapangyarihan ng medalyon na yan ng ilang beses. Nung panahon na halos gabi-gabing sumasalakay ang mga aswang dito sa atin, ay hindi pinasok ng aswang ang aking bahay. Kaya kumalma ka, Apo. Kalma lang. Pero ang mga tao po sa labas, paano po sila? Paniguradong pinapatay na po sila ng mga aswang. Ang tanging magagawa na lamang natin ay ang magdasal, Apo. Hindi natin sila kayang tulungan. Halika sa altar. Magdasal tayo. Inalalayan ni Lola Sabel ang nanginginig pa rin na si Daniel sa paglapit sa maliit na altar na nasa isang sulok. Sabay silang lumod at nagsimulang manalangin. Panginoong Diyos, hindi po namin alam kung bakit muling nagkaroon ng pagsalakay ng mga aswang dito sa aming baryo. Kaya ipinagdadasal namin na huwag niyong hayaan na magpatuloy ang ganitong pangyayari. Protektahan niyo po ang mga tao laban sa mga aswang. Huwag niyo pong hayaan na may mga mawalang buhay dahil sa pagsalakay ng mga aswang. Protektahan niyo po kaming lahat, Panginoon. Hindi magawang ituon ni Daniel ang atensyon sa pagdarasal. Kahit may proteksyon ang bahay nila sa mga aswang, ay hindi pa rin nawala ang takot na nararamdaman niya. Matapos nilang magdasal, ay naupo sa isang sulok si Daniel. Niyakap niya ang kanyang sarili. Tinabihan siya ni Lola Sabel at hinawakan nito ang isa niyang kamay, habang ang isang kamay nito ay hinahaplos ang kanyang likod. Hindi na nagawang makatulog nila Daniel at Lola Sabel. Lumipas ang magdamag na pareha silang gising at hindi na nila alam kung kailan huminto ang pag-atake ng mga aswang. Nang sumikat na ang araw sa silangan, ay doon na nila nasiguradong ligtas na ang lumabas. Magkasamang lumabas sina Daniel at Lola Sabel. Bumungad kagad sa kanila ang mga bakas ng kaguluhan mula sa nagdaang gabi. Ang ilang bahay ay may sirang bubong at pinto at mga bakuran na puno ng mga bakas ng dugo at nakabulagta ang ilang tao
na walang buhay. May mga taong nagluluksa habang yakap ang kanilang mga mahal sa buhay na nasawi. Ang ilan ay walang kibo at tulala habang tila hindi nararamdaman ang mga sugat na meron sila. Napasinghap si Daniel. Nang tumingin siya kay Lola Sabel, ay lumuluha ito. Hindi ko inakala na muling mararanasan ng baryo natin ang ganitong kalungkot at nakakatakot na bagay. Akala ko ay tapos na ang problema natin sa mga aswang. Ngunit hindi pa pala. Kahit ako'y nagtataka rin po, Lola. Ano po bang gusto ng mga aswang dito sa baryo natin? Napakatagal na po nating nananahimik. Wala na po si tatay ah. Wala nang nakikipaglaban sa kanila. Bakit kailangan pa nila tayong guluhin? Sa gitna ng pag-uusap nilang dalawa, ay lumapit sa kanila si Hector. May benda ito sa braso. Salamat sa Diyos at ligtas kayo, Daniel, Lola Sabel. O ikaw, ano nangyari sa braso mo? Nasugatan ka ba ng aswang? Ito bang braso ko? Hindi ako nasugatan ng aswang. Nadali lang ako dun sa barbed wire sa liwasan. Tumulong kasi ako sa pagbuwat sa mga bangkay na dinala ron eh. Grabe, ang daming namatay dahil sa mga pesting aswang kagabi. Pero ang tanong, bakit kaya sila muling sumalakay dito sa baryo natin, no? Hindi rin namin alam, Hector. Yan nga rin ang pinagtataka namin ni Lola eh. Mamaya na tayo mag-usap. Tulungan na muna natin ang mga tao na kailangan ng tulong. Alangan naman po tulungan natin ang mga hindi kailangan ng tulong, di ba? Manahimik ka, Hector. Huwag kang pilosopo. Baka makatikim ka ng kurot ko ng pinong-pino. Ito naman si Lola, hindi na mabiro. Alam ni Daniel na nais lang pagaanin ni Hector kahit paano ang mga pangyayari. Kaya ito nagbibiro. Pero kahit na anong biro ang marinig niya, ay walang makakatanggal ng takot na nasa kanyang dibdib. Sandali niyang isinantabi ang takot na yon at sinimulan na nilang tulungan ang mga tao sa kanilang baryo. Nanghihina si Daniel nang bumalik sila ni Lola Sabel sa kanilang bahay, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa nangyari sa lugar nila. Hindi muna siya pumasok, bagkus ay naupo siya sa mahabang upuan na nasa harapan ng kanilang bahay. Tumabi sa kanya si Lola Sabel. Alam ko ang iniisip mo, Daniel. Iniisip mo kung muli ba sasalakay ang mga aswang. Natatakot po ako, Lola Sabel, na baka sa muling pagsalakay nila ay maubos na po tayo rito. Hindi hahayaan ng Panginoong Diyos na mangyari yan. Alam kong hindi niya tayo pababayaan, Daniel. Manalig lamang tayo. Naisip ko po na kung buhay pa sana si tatay at kasama natin siya, sigurado ko na siya ang mangunguna sa pakikipaglaban sa mga aswang. Baka hindi ganito karami ang namatay na mga tao. Tama ka. Bigla ko tuloy naalala ang tatay mo si Dario. Napakahusay niyang manunugis noon. Aba, talagang kinatatakutan siya ng mga aswang nung nabubuhay pa siya. Kaya nga gumawa ng paraan ng mga aswang para mawala siya dahil isa siyang malaking tinik sa lalamunan ng mga aswang. Sayang po, no? Hindi ko naman ang tapang ni tatay. Siguro, kung nasan man siya ngayon ay kinakahiya niya ako bilang anak niya dahil wala ako ng lakas at tapang na meron siya. Hindi nga po ako makalabas kapag gabi na. Hindi ako sumasang-ayon sa sinabi mo na yan, Apo. Alam ko na ipinagmamalaki ka ni Dario dahil lumaki kang mabait at may takot sa Panginoon. Kayo naman po nang bubola ngayon, Lola. Hindi kita binobola, Daniel. Hindi ko rin ito sinasabi dahil apo kita. Sinasabi ko ito dahil yun ang totoo at kailangan mong malaman ang totoo kung sino at ano ka talaga. Maraming salamat po, Lola Sabel. Salamat po kasi
Palagi niyong pinapalakas ang loob ko. Ngumiti si Lola Sabel kay Daniel. Matapos yun, ay pumasok na sila sa kanilang bahay para makapagpahinga. Kagabi pa sila walang tulog at alam nila na kailangan nilang magpahinga, lalo na't wala silang ideya kung ano ang mangyayari pagsapit ng gabi. Tanghali na nang magising sila Daniel at Lola Sabel. Agad na nagluto si Lola Sabel ng kakainin nila para sa tanghalian. Pinanood na lang ni Daniel ang lola niya habang abala yun sa pagluluto ng ginisang gulay. Patuloy pa rin niyang iniisip kung mamayang gabi ay magkakaroon pa rin ng pag-atake ng mga aswang. Daniela po, bakit kanina ka pang nakatulala dyan? Ano bang iniisip mo? Sa tingin niyo po ba, Lola Sabel, ay sasalakay ulit mamayang gabi ang mga aswang dito? Sa totoo lang ay wala akong ideya. Hindi ko alam kung paano mag-isip ang mga aswang. Pero kung meron silang sinusunod na pinuno, malaki ang tsansang magbalik sila. Kapag po ba bumalik sila, ay wala po tayong gagawin kundi manatili na lamang sa loob ng ating bahay dahil protektado tayo roon ng medalyon ni tatay. Ganun na nga. Hindi rin naman natin kayang makipaglaban. Alam kong iniisip mo mga tao dito sa baryo. Pero sa pagkakataong ito, kailangan mo na nating iligtas ang ating mga sarili. Nang sandaling yun, ay biglang dumating si Hector. Napangiti ito nang makitang nagluluto si Lola Sabel. Uy! Tamang-tama pala ang punta ko. Nagluluto ka na, Lola. Dito muna ako makikikain sa inyo, ha? Alam mo talaga ang oras ng pagkain namin dito, hane. Grabe ka naman sa akin, Lola Sabel. Talaga kasing pupunta ako rito kasi may sasabihin ako kay Daniel, eh. Ano namang sasabihin mo sa akin, Tol? Kasi, Tol, nandun ako kanina sa umpukan ng mga tao. Nag-uusap-usap sila doon. Pinag-uusapan nila kung sino na raw ang magtatanggol sa atin sa mga aswang kapag muli sila sumalakay. Nabanggit nga nila tatay mo kasi naaalala nila kung gaano kagaling na manunugis si Mang Dario. Yan lang ba talaga ang sasabihin mo? Meron pa. Ang sabi ng mga tao, bilang ikaw daw ang anak ni Mang Dario, ay umaasa sila na ikaw ang susunod sa yapak niya. Dapat daw ay ikaw ang makipaglaban sa mga aswang. Kasi Tol, sabi nila, kung hindi mo raw yung gagawin, ay parang pinapatunayan mo lang na wala lang sa iyo ang pagkamatay ng pamilya mo. Dapat daw ay maghiganti ka sa mga aswang. Dali lang. At bakit naman nila nasasabi ang mga bagay na yan? Hindi porke anak na manunugis si Daniel ay dapat maging ganun din siya. Abay, teka nga. Sino ba yung mga nagsasabi na yan, Hector? Pupuntahan ko sila at sasampalin ko sila isa-isa. Lola, huminahon po kayo. Hindi niyo po kailangan manakit. Hayaan niyo na po ang mga tao na sabihin nila ang tungkol sa akin. Isa pa, Lola, sigurado po ako na nasasabi lang nila yon kasi gusto nila na mayroon tayong maging tagapagtanggol kagaya noon. Natatakot lang po sila para sa mga buhay nila. Bakit tayo? Hindi ba tayo natatakot sa mga buhay natin? Kung gusto nila ng tagapagtanggol, ay bakit hindi sila makipaglaban sa mga aswang? Saka may mga tanod naman tayo rito sa ating baryo. Sila ang dapat na kumilos at wag nilang itinuturo si Daniel. Alam naman nila, natakot itong apo ko na lumabas sa gabi at pag-iisipan pa nila na lalaban ito sa mga aswang. Mabuti sana kung sa umaga umaatake ang mga damuhong yon. Lola, kumalma po kayo. Ang puso niyo po. Baka mamaya po atakihin po kayo kahit wala kayong sakit sa puso. Ako ay talagang naha-high blood sa mga taong yan. Kasi naman Hector Bakit sinabi mo pa? Siyempre naman, kaibigan mo ako kaya dapat malaman mo mga sinasabi ng mga tao tungkol sa'yo. Kahit nga ako nagalit nung narinig ko mga sinabi nila. Dapat kasi sinabi mo sa akin yan nang hindi nakaharap si Lola. Mas maganda nga na malaman ko yan, Apo.
Pero wag mong isipin ang mga bagay na sinasabi nila tungkol sa'yo. Gaya na sinabi ko sa'yo kanina, ang sarili mo na natin ang iisipin natin ngayon. Saka hindi ka obligadong makipaglaban sa mga aswang dahil anak ka ng isang manunugis. Naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko po, Lola Sabel. Ngunit sa loob-loob ni Daniel ay nasaktan siya nang malaman niya ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Bukod doon, ay nanliit ang tingin niya sa kanyang sarili. Napagtanto niya na mahirap pala ang maging anak ng isang kilalang tao dahil aasahan ng mga tao na magiging kagaya rin siya ng kanyang ama na manunugis. Ilang oras bago tuluyang sumapit ang dilim, ay nagkaroon ng misa sa maliit na simbahan sa baryo ni Daniel. Halos lahat ay dumalo roon upang ipagdasal ang kanilang baryo. Ipinagdasal ni Daniel na sana ay wag nang umatake ang mga aswang sa baryo nila. Matapos ang misa, ay lumabas na ng simbahan ang mga tao. Hindi sumabay sina Daniel at Lola Sabel sa dagsa ng mga taong lumabas ng simbahan. Nang kakaunti na ang nasa loob ng simbahan, ay saka sila tumayo. Pagkalabas nila ng simbahan, ay nakita nila si Kapitan Mario, nakausap ang kanilang pari. Nang makita sila ni Kapitan Mario, ay lumapit ito sa kanila. Anong kailangan mo sa amin, Kapitan? Kung lumapit ka sa amin para sabihin kay Daniel na kailangan niyang makipaglaban sa mga aswang, ay huwag mo nang tangkain. Sandali lang, Lola Sabel. Lumapit ako sa inyo para kumustahin kayo. Saka, bakit niyo ba nasabi ang bagay na yan? Aba, nakarating na sa amin na nag-uusap-usap pa lang ilang mga tao rito. At sinasabi na dapat ay makipaglaban daw si Daniel sa mga aswang dahil anak siya ng manunugis. Tama ba? Tama ba yon? Hindi porket anak si Daniel ni Dario ay magiging ganun na rin siya. Tama naman ho kayo, Lola. Pero ikaw ba, Daniel? Kaya mo bang makipaglaban sa mga aswang? Naku, Kapitan, hindi po eh. Wala po akong kakayahan na makipaglaban sa mga aswang dahil hindi naman po ako sinanay ni tatay nung buhay pa siya. Kung ganun, ay huwag mong intindihin ang sinasabi ng mga tao. Kung hindi mo kaya makipaglaban, wala kang obligasyon na gawin yun. Hayaan na lang natin ang bagay na yan sa mga tanod at sa ilang kalalakihan na handang ipagtanggol ang ating baryo. Mabuti ka pa at malawak ang iyong pag-iisip, Kapitan. Maraming salamat, Lola Sabel. O paano? Mauuna na ako at kailangan ko pa makipag-usap sa ating mga tanod. Kailangan namin maghanda para sa posibilidad na pagbabalik ng mga aswang mamayang gabi. Umuwi na rin kayo at malapit ng dumilim. Alam niyo naman. Pagkaalis ni Kapitan Mario, ay nagsimula na ring maglakad sina Daniel pauwi sa kanilang bahay. Tahimik si Daniel at malalim ang kanyang iniisip. Lola, ano po kaya kung makipaglaban po ako sa mga aswang? Ano ka ba? At bakit mo naman niyang gagawin? Saka paano ka lalaban sa kanila? Sa gabi sila umaatake. Hindi ba't takot kang lumabas kapag madilim na? Hindi ko po alam pero gusto ko pong may gawin para ipagtanggol po ang ating baryo. Parang hindi ko po kayang manatili na lamang sa loob ng bahay habang ang ibang tao po ay inaatake ng mga aswang. Si Kapitan na mismo ang nagsabi, kung hindi mo kayang makipaglaban, ay huwag kang makipaglaban. Huwag mong intindihin ang mga sinasabi ng ibang tao. Hayaan mo lang silang pumutak ng pumutak dahil sila rin naman ang mapapagod. Ewan ko po ba, Lola Sabel? Pakiramdam ko po, ipinibigo ko po si tatay. Gusto ko pong labanan ng mga aswang, pero hindi ko po alam kung paano ko yung gagawin. Hay nako, huwag mo nang pasakitin ang ulo mo, apo. Hindi ba? Ang sabi ni Kapitan ay ang mga tanod ng bahala sa mga aswang. Ipagdasal na lamang natin
na hindi na bumalik dito ang mga halimaw na yon. Tumahimik na si Daniel. Pero sa loob niya ay naroon pa rin ang kagustuhan niyang may gawin para ipagtanggol ang kanilang baryo laban sa mga aswang. Ngunit paulit-ulit din ang tanong na paano yun gagawin, gayong takot nga siyang lumabas tuwing gabi. 6:00 pa lang ng gabi ay wala ng tao sa labas. Lahat ng bahay ay nakasarado na. Maagang naghapunan sina Daniel at matapos kumain ay nagrosaryo sila ni Lola Sabel. Walang tigil ang kanilang pagdarasal hanggang sa narinig na nila ang sigawan ng mga tao sa labas. Bumukas ang mata ni Daniel. Nilukob siya ng matinding takot. Lola, ayun na naman po mga aswang. Bumalik po sila. Huwag tayong huminto sa pagdadasal, iho. Dito lang tayo, dahil ligtas tayo rito. Pero Lola, naisip ko pong hindi pwedeng wala akong gawin eh. Kailangan kong sumama sa mga taong nakikipaglaban sa mga aswang. Ano ba pinagsasasabi mo, Apo? Tumayo si Daniel mula sa pagkakaluhod. Dumiretso siya sa kusina habang nakasunod sa kanya si Lola Sabel. Kinuha niya ang itak at nagtungo siya sa harapan ng pinto. Binuksan niya yon at nang hahakbang na siya ay bigla siyang natigilan nang makita niya ang madilim na paligid. Nanlamig ang buo niyang katawan at napagtanto niyang hindi pala niya kayang lumabas. Huwag mo na pilitin ang sarili mo, Daniel. Halika na. Isarado mo na ang pinto. Walang proteksyon ng ating bahay kung may bukas na pinto o bintana dito. Hindi pa rin makagalaw si Daniel hanggang sa isang aswang ang biglang sumulpot sa kanyang harapan. Hinila siya ng aswang palabas. Hoy! Pakawalan mo ang apo ko! Walang hiya kang aswang ka! Walang nagawa si Daniel. Sinundan siya ni Lola Sabel, pero isang aswang pa ang hinawakan ng lola niya sa braso. Dinala sila ng aswang sa gitnang bahagi ng baryo kung saan naroon ang ibang mga tao. Nakaluhod ang mga yon sa harapan ng isang mas malaking aswang. Sa lahat ng aswang na naroon, ang aswang na yon ang pinaka nakakatakot. Napayakap si Daniel kay Lola Sabel. Hindi lang ang mga aswang ang kinakatakutan niya, kundi maging ang katotohanan na gabi ng sandaling yon. Lola, natatakot ako. Huwag ka mag-alala. Nandito lang ako sa tabi mo, Apo. Hindi kita pababayaan. Sa paligid nila ay naghahalo ang ingay ng iyak ng mga tao. Lahat ay takot na takot, lalo na't napapalibutan sila ng mga aswang. Hanggang sa nagsalita na ang malaking aswang na nasa kanilang unahan. Manahimik kayong lahat. Ayokong makakarinig ng ingay at pag-iyak. Kapag hindi niyo ako sinunod, ay papatayin namin kayong lahat. Ako si Silabon. Ako ang pinuno ng mga aswang na nasa inyong baryo ngayon. Nandito kami upang sakupin ang inyong baryo. Nais namin gawing aming bagong kuta ang baryong ito. At kayong lahat, kayo ay magiging mga alipin at pagkain sa tuwing kami ay magugutom. Kung sino man ang lalabag sa aking kautusan at kung sino magtatangkad tumakas, ay kamatayan ang kaparusahan. Bayas kayo rito sa amin. Amin ang lugar na ito. At hindi namin papayagan ang pananakop na kahit na sino rito. Kahit kayong mga aswang pa. Lola, tumahimik na lang kayo. Sino ang matapang na nagsalita? Bakit hindi ka magpakilala sa akin? At harap-harapan mong ipakita sa akin ang iyong katapangan. Hindi makapaniwala ang lahat nang tumayo si Lola Sabel. Ako ang nagsalita. Umalis na kayo rito. Huwag nyo nagtangkaing sakupin ang aming lugar dahil wala kami balak na magpaalipin sa mga demonyong katulad ninyo. Teka lang po,
Huwag niyo na pong pansinin ang lola ko. Hindi po niya alam ang kanyang sinasabi. Dalhin niyo sa akin ang matandang babae. 2 aswang ang agad na kumilos. Hinawakan ng mga yon si Lola Sabel sa magkabila ang braso. Nagpumiglas ang matanda. Sinubukan ni Daniel na tulungan si Lola Sabel, pero nang tignan siya ng mga aswang at umangil ang mga yon, ay napaatras siya sa labis na takot. Dinala ng mga aswang si Lola Sabel sa harapan ni Silabon. Parang awa niyo na po! Huwag niyong sasaktan ang lola ko! Masyado kang matapang, tanda. Ano bang ipinagmamalaki mo? Wala akong ipinagmamalaki. Pero alam ko ang dapat kong ipaglaban. Ngayon, pagmasdan niyong lahat kung ano ang mangyayari sa mga taong susuway at kakalaban sa akin. Gusto kong tandaan niyo ang makikita niyo sa inyong harapan. Ito ay isa lamang babala sa maaaring mangyari sa mga taong hindi susunod sa aking mga kagustuhan. Napasigaw si Daniel nang itarak ni Silabon ang matutulis nitong mga kuko sa tiyan ni Lola Sabel. Nang bitawan ng 2 aswang ang matanda, ay bumagsak yun sa lupa. Natakot ang lahat. Hindi magawang makagalaw ni Daniel sa kanyang kinatatayuan habang naglalandas ang mga luwa sa magkabilaan niyang pisngi. Gaya ng aking sinabi, kamatay ng parusa sa mga susuway sa akin. Babalik kami bukas ng gabi upang tuluyang sakupin ang inyong baryo. At huwag na kayong magtangkang umalis dahil malapit lang dito ang aming kuta. May mga nagbabantay sa labasan sa baryong ito at lahat ng mahuhuling aalis ay papatayin at gagawin kong pagkain. Matapos yung sabihin ni Silabon, ay sabay-sabay na nagpulasan palis ang mga aswang. Nang wala nang natirang aswang, ay pinalibutan ng mga tao ang katawan ni Lola Sabel. Nagmamadaling lumapit si Daniel sa kanyang lola at hinawi niya ang mga tao. Agad niyang niyakap si Lola Sabel habang umiiyak. Halos kasabay niyang lumapit dito ang kaibigan niya na si Hector. Lola! Lola, gumising po kayo! Lola! Huwag niyo po akong iiwan, Lola! Lola! Daniel, may pulso pa si Lola Sabel. Buhay pa siya. Ano? Kailangan natin siya dali kagad sa ospital sa bayan. Tumayo si Hector at pasigaw itong nagtanong sa mga tao kung sino ang may tricycle na maaaring magdala kay Lola Sabel sa ospital. Isang lalaki ang agad na kumilos. Kinuha nito ang tricycle nito at doon isinakay nina Daniel at Hector si Lola Sabel. Agad na pinaandar ng lalaki ang tricycle papalayo sa kanilang baryo. Nang madala nina Daniel si Lola Sabel sa ospital, ay agad itong inasikaso ng mga doktor at nurse. Tila wala pa rin si Daniel sa sarili, kaya si Hector na lamang ang kinausap ng mga doktor tungkol sa lagay ng kanyang lola. Nakaupo si Daniel sa isang sulok ng ospital nang lumapit si Hector sa kanya. Nakausap ko na ang doktor, tol. Anong sabi niya? Kumusta na raw si Lola? Maayos na ba ang lagay ni Lola Sabel? Sa ngayon, ay hindi pa nila masabi kung maayos na si Lola Sabel. May nadali kasing internal organs kay Lola Sabel eh. Oobserbahan daw muna nila. Kung ganun, hindi pa makakalabas si Lola ngayon. Mukhang hindi pa, Daniel. Baka sa mga susunod pang araw. Gusto ko siya makita. Samahan mo ako sa kanya, tol. Sige, puntahan natin siya sa kwarto niya. Sumunod si Daniel kay Hector. Papasok na sila sa kwartong kinaroroonan ni Lola Sabel, pero isang nurse ang humarang sa kanila. Ayon sa nurse, ay hindi pa sila maaaring lumapit kay Lola Sabel, kaya nanatili na lang sila sa dingding na salamin at doon nila pinagmasdan ang matandang babae na nakahiga sa hospital bed. Kasalanan ko to eh. Kung hindi ko sana sinubukan lumabas,
ay hindi kami mahuhuli ng mga aswang ni Lola. Ligtas naman kami sa loob ng aming bahay dahil sa medalyon ni Tatay. Pero nang gabing yon, masyado ako nagpadala sa bugso ng aking damdamin. Inisip ko ang mga sinabi sa akin ng mga tao. Kaya nagkaroon ako ng kagustuhan lumabas at makipaglaban. Ano ka ba, Tol? Huwag mo sisihin ang sarili mo. Kung meron mang may dapat sisihin ay walang iba kundi ang mga aswang. Lalo na yung silabo na yon. Ay oo nga pala, Tol. Kailangan ko nang bumalik sa baryo natin. Nandun pa ang pamilya ko at hindi ko sila maaaring pabayaan. Sige Tol, walang problema. Maraming salamat ha. Saka ipaabot mo na rin ang pasasalamat ko dun sa may-ari ng tricycle. Hindi na kasi ako nakapagpasalamat sa kanya dahil sa pagkakataranta ko kanina eh. Sige Tol, ipaparating ko sa kanya ang pasasalamat mo. Pero ikaw ba? Babalik ka pa ba sa baryo natin? Pero alam mo Tol, kung ako sa'yo, dito ka na lang muna. Mas ligtas kayo rito ni Lola Sabel kaysa sa baryo natin. Hindi ako maaaring manatili dito. Kailangan kong bumalik dun. Kailangan kong gumawa ng paraan para hindi matuloy ang pagsakop ng mga aswang sa ating baryo. Pero paano mo gagawin yun? Sa totoo lang, ay hindi ko pa alam pero kailangan may gawin ako. Sa nangyari kay Lola Sabel, ay napagtanto ko na may punto ang mga tao. Anak ako ng isang manunugis na minsan nagprotekta sa ating lahat. At ako ang nararapat na sumunod sa yapak niya. Kung ako ang tatanungin, huwag mong pilitin kung hindi mo talaga kaya, Tol. Pero kung ano man na magiging desisyon mo, ay nandito lang ako para suportahan ka. Marahang tinapik ni Hector sa balikat si Daniel bago ito tuluyang umalis. Nang mag-isa na lang doon si Daniel, ay patuloy niyang tinignan si Lola Sabel na wala pa ring malay. Labis ang pangliliit na nararamdaman niya dahil wala siyang nagawa para protektahan ang kanyang lola laban kay Silabon. Pakiramdam niya ay isa siyang inutil dahil hindi niya nailigtas si Lola Sabel sa kabila ng napakaraming mabubuting bagay na ginawa nito para sa kanya. Nang sandaling yon, nangako si Daniel sa sarili na hindi siya papayag na hindi siya makakapaghiganti kay Silabon at sa mga alagad nitong aswang. Pagsapit ng umaga, ay bumalik na si Daniel sa kanilang baryo. Habang naglalakad siya papunta sa bahay nila, ay napansin niya ang tingin ng mga tao sa kanya. Hindi niya masiguro kung naaawa ba ang mga yun sa kanya dahil sa nangyari kay Lola Sabel o tinutuya siya dahil sa wala man lang siyang nagawa para makipaglaban sa mga aswang. Pagkarating niya sa kanilang bahay, ay nagtaka siya ng isang lalaking may marungis na damit ang naabutan niya sa labas. May suot yung sombrero na bahagyang naitatago ang mukha nito na sa tingin niya ay nasunog. Merong malaking peklat mula sa pagkasunog ang kalahati ng muka ng lalaki. Sino ka? At anong kailangan mo dito? Ako si Donato. Ikaw ba si Daniel? Ang anak ni Dario? Ako nga, bakit? Paano mo nakilala ang tatay ko? Kaibigan ako ng tatay mo. At isa ako sa mga tinuruan niyang makipaglaban sa mga aswang. Nung buhay pa siya. Wala akong naalala na may kaibigan Donato si tatay. Marahil ay hindi niya ako naikwento sa'yo noon. Pero nagsasabi ako sa'yo ng totoo. Matagal na kami magkaibigan ni Dario. Matamang tinignan ni Daniel ang lalaki. Halos hindi yun makatingin ng diretso sa kanya. Napansin niyang hindi lang ang muka ni Donato ang may peklat, kundi ang mga braso at kamay nito. Biglang nanlamig si Daniel ng isang bagay ang pumasok sa kanyang isipan. Naalala niya ang lalaking nagligtas sa kanya nung bata pa siya mula sa nasusunog nilang bahay matapos silang atakihin ng mga aswang. Naalala niyang sinabi ni Lola Sabel na nasunog ang muka at ibang parte
ng katawan ng lalaking yun dahil sa pagliligtas sa kanya. Sandali lang. Parang natatandaan na kita. Ikaw ba nagligtas sa akin nung bata pa ako? Ikaw ba yung lalaking naglabas sa akin nung sinunog ng mga aswang ang aming bahay? Tama ka. Ako nga yun. Sa wakas, nagkita na po tayo. Alam niyo po bang matagal ko na po kayong gustong makilala? Pero bakit niyo po ba yung ginawa? Bago mamatay ang tatay mo, ay naramdaman na niyang masidhi ang kagustuhan ng mga aswang na pinamumunuan ni Silabon na patayin siya. Kaya ipinagkatiwala niya kayo ng pamilya mo sa akin. Ngunit hindi ko nagawa ang pinapagawa niya sa akin sapagkat nagtagumpay ang mga aswang na patayin ng nanay at mga kapatid mo. Patawad kung ikaw lamang ang nagawa kong iligtas ng gabing yon. Labis ang galit ni Silabon sa tatay mo. Kaya kahit napatay na nila si Dario, ay idinamay pa rin niya kayo. Kung ganun, ang mga aswang na nais sakupin ng aming baryo ay ang parehong mga aswang na pumatay sa aking buong pamilya? Tama ka, Daniel. Noon ay nais magiganti ni Silabon sa tatay mo. Pero ngayong kailangan nila ang mas malaking kuta, ay nais na nilang sakupin ang inyong baryo upang gawin itong kanilang bagong kuta. Bago po tayo mag-usap tungkol kay Silabon, ay gusto ko po munang magpasalamat sa inyo sa pagliligtas niyo po sa aking buhay. Napakalaki po ng utang na loob ko sa inyo, Mang Donato. Kung di niyo po ako iniligtas nun, ay malamang patay na rin po ako ngayon. Maraming salamat po talaga sa inyo. Wala kang dapat na ipagpasalamat sa akin, Daniel. Ginawa ko lang kung anong dapat kong gawin. Isa pa, malaki ang utang na loob ko kay Dario dahil siya nagsanay sa akin upang maging isang manunugis. Kaya hanggang ngayon ay nagagawa kong protekta ng aming baryo sa tuwing may umaatake roong aswang. Dapat lang po ako magpasalamat sa inyo, Mang Donato. Hindi po biro ang isugal niyo ang sarili niyong buhay para iligtas ako noon. Pero bakit po pala kayo narito ngayon? Bago ko sagutin ang katanungan mong yan, ay maaari ba tayong pumasok sa bahay niyo? Mas makabubuti kung sa loob tayo mag-uusap. Ay, oo nga pala, sige po. Halika po sa loob. Naunang pumasok si Daniel sa bahay at sumunod sa kanya si Donato. Pinaupo niya ito at binigyan ng isang basong tubig. Matapos yun, ay naupo si Daniel sa tabi ng lalaki. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa, Daniel. Sinabi noon sa akin ni Dario na kapag may nangyaring masama sa kanya, ayoko magsasanay sa'yo bilang isang manunugis. Nandito ako sa baryo nyo dahil nais ko nang gawin ang bagay na yon. Sasanayin niyo po ako na makipaglaban sa mga aswang? Pero paano ko po gagawin yun? May takot po kasi ako na lumabas tuwing gabi. Nabuo po ang takot ko na yun dahil po sa pagpatay ng mga aswang sa aking pamilya. Pakiramdam ko po sa tuwing lalabas ako kapag gabi ay may aswang po napapatay sa akin. Hindi ito ang oras para matakot ka. Ito ang oras para subukan mo maging matapang kung ayaw mo magtagumpay si Silabon na sakupin ang inyong baryo. Kailangan ng kahit na isang tagapagtanggol ng baryong ito at ikaw lamang ang karapat dapat sa bagay na yon. Alam ko na sa sandaling ito ay pinagdududahan mong iyong sarili. Pero maniwala ka sa aking sasabihin. Kaya mo maging kagaya ng iyong ama at kaya mo rin siyang maigitan. Magagawa mong protekta ng inyong baryo mula kay Silabon. Gamitin mo ang galit mo sa pagpatay niya sa iyong pamilya upang mag-apoy ang tapang na matagal nang natutulog dyan sa iyong puso. Hindi ko po alam kung kaya kong ipagtanggol ang baryong to gaya ng ginawa ni tatay noon. Kaya mo, Daniel. Kaya mo. Maniwala ka sa iyong sariling kakayahan. Tandaan mo, anak ka ng isang mahusay na manunugis. Ang dugo ni Dario ay dumadaloy sa iyong katawan. Kaya ako nandito ay para tulungan kang maging handa. At kailangan na nating simulan kagad ang pagsasanay. Dahil mamayang gabi na, babalik sila Silabon. Nababahalang napatingin si Daniel kay Donato. Ngunit sa kabila ng takot
ay mas nanaig sa kanya ang kagustuhan niyang protektahan at ipagtanggol ang kanilang baryo mula sa mga aswang. Kaya sa uli, pumayag na lamang si Daniel na sanayin siya ni Donato. Buong maghapon na sumailalim si Daniel sa matinding pagsasanay kasama si Donato. Sa simula ay labi siyang nahirapan sa paggamit ng itak bilang isang sandata. Paulit-ulit siyang pinagalitan at tinuruan ni Donato kung paano ang tamang tindig ng mga paa, ang tamang hawak sa itak at ang mabilis na pag-ilag at pag-atake. Ngunit habang lumilipas ang oras, unti-unting natutunan ni Daniel ang tamang galaw dahil sa husay ni Donato na magturo. Pagsapit ng hapon ay doon na naramdaman ni Daniel na kahit wala pang isang araw silang nagsasanay, ay para bang napakatagal niya nang ginagawa ang bagay na yon. Nang malapit ng dumilim, ay tuluyan ng tinapos ni Donato ang kanilang pagsasanay. Pumasok na sila sa bahay upang doon magpahinga. Magaling. Pinahanga mo ko sa ipinakita mo sa ating pagsasanay, Daniel. Napakabilis mong matuto. Sigurado ko na kung totoong babalik sila si Labon rito mamayang gabi, ay handa ka nang harapin sila. Kahit nga po ko, ay hindi makapaniwala na makukuha ko ng ganong kabilis ang lahat ng tinuturo niyo sa akin. Talagang napakagaling niyo pong magturo, Mang Donato. Tandaan mo, Daniel, kahit gaano kagaling ang tagapagturo, kung walang determinasyong matuto ang tinuturuan, ay wala ring mangyayari. Baliwala ang lahat. Isa pa, sadyang nasa dugo mo ang pagiging mahusay na manunugis. Kaya madali mong natutunan ang mga itinuro ko sa iyo kanina. Pero, may isang bagay lang po akong ikinakabahala. Hindi ko pa rin po kasi alam kung kaya ko nang lumabas mamayang gabi. Natatakot pa rin po ako kaya para walang silbi kahit marunong na ako makipaglaban. Kung hindi ko po kayang lumabas para harapin ng mga aswang lalo na po si Silabon. Nasaksihan ko ang lahat ng mga nangyari dito. Nang sumalakay ang mga aswang. Nakita ko ang ginawa ni Silabon sa iyong lola. Alam ko ring nakita mo ang takot ng mga tao. Gamitin mo ang mga bagay na yun, Daniel, para maging inspirasyon mo. Kailangan mong labanan ang takot mo na yan. Isipin mo kung ano ang mangyayari sa lahat ng tao dito sa inyong baryo kung sakaling hindi ka kikilos at walang magtatanggol sa mga tao. Ikaw lang, Daniel. Ikaw lang ang maaaring pumalit sa iyong ama bilang tagapagtanggol ng baryong ito. Maraming salamat po, Mang Donato. Kahit paano po ay lumakas ang loob ko dahil po sa mga sinabi niyo. Gagawin ko rin pong inspirasyon ng pagkamatay ng aking pamilya. Kailangan ko pong ipagiganti ang kanilang pagkasawi sa kamay ng mga aswang na yun. Ganyan nga, Daniel. Ganyan nga. Pero wag mong isipin na ito ay isang pagiganti, kundi pagbibigay ng ustisya. Kailangan mo maging matapang dahil hindi maaaring habang buhay kang mabuhay sa takot. Huwag kang masyadong mag-alala dahil sasamahan kita sa laban mo ngayong gabi. Nais ko na kasama mo ko sa una mong pakikipaglaban sa mga aswang. Talaga po? Sasamahan niyo po ako mamayang gabi? Oo naman. Kahit na ilabas mo na ang husay mo, ay hindi ko pwedeng hayaan na mag-isa kang lumaban. Dahil unang beses ka palang lalaban sa kanila. Salamat po. Kung buhay siguro si tatay, paniguradong siya ang kasama ko sa unang beses na makikipaglaban ako sa mga aswang. Kung ganon, ay isipin mo na lang na ako si Dario at baka sakaling mas maging inspirado ka mamaya. Napangiti si Daniel habang nakatingin kay Mang Donato. Kahit wala pang isang araw niyang nakikilala si Mang Donato, ay magaan na kagad ang loob niya rito. Alam niyang yun ay dahil sa ito ang taong nagligtas sa buhay niya noon, kaya ganun ang nararamdaman niya. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, ay tahimik pa rin ang buong baryo. Ngunit
Kabaligtaran yun ng isip ni Daniel. Maingay ang loob ng kanyang utak. Napakaraming tumatakbo roon, kaya balisa siya. Habang nakaupo siya sa loob ng bahay, ay lumapit si Mang Donato sa kanya. Inabot nito ang itak ni Daniel. Oras na para lumabas tayo. Hindi natin dapat hintayin na sumalakay ang mga aswang. Mang Donato, pwede po bang bigyan niyo ako ng kahit ilang minuto? Papalakasin ko lang po ang loob ko. Hindi ko po kasi alam kung kaya ko na ba talagang lumabas ng ganitong oras eh. Pasensya na, Daniel. Pero hindi kita mapagbibigyan sa gusto mo. Kailangan mo nang harapin ang takot mo ngayon. Dapat ay mawala na yan ngayong gabi. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Daniel. Sa kanya kinuha kay Mang Donato ang itak. Tumayo na siya at sumunod siya kay Donato nang lumabas ito. Nang nasa bungad na ng pintuan si Daniel, ay napahinto siya. Nanginig ang buong katawan niya. Mariin siyang pumikit nang biglang bumalik sa kanyang alaala ang gabing pinatay ng mga aswang, ang kanyang nanay at mga kapatid. Daniel, tignan mo ko. Daniel! Ibinukas ni Daniel ang kanyang mga mata. Nasa harapan niya si Donato habang nakalad ang isang kamay. Mang Donato, hindi ko po yata kaya. Natatakot po talaga ako lumabas kapag ganitong gabi na. Huwag mong isipin na hindi mo kaya. Ang isipin mo ay ang mga buhay na maaaring mawala kapag hindi ka lumabas at nakipaglaban. Maniwala kang kaya mo, gaya ng paniniwala kong kaya mong alisin ang takot na yan, Daniel. Pinagpawisan ng malamig si Daniel. Pilit niyang pinakalma ang sarili at inabot niya ang kamay ni Mang Donato. Nang maglapat ang mga palad nila, ay may kung anong mahika ang nangyari at nawala ang kaba ni Daniel. Tuluyan na siyang lumabas ng bahay. Magaling, Daniel. Magaling. Walang nakakatakot lumabas ng ganitong oras. Yan ang palagi mong isipin. O ano? Kumusta ang pakiramdam mo? Medyo nawawala na po ang takot ko. Mula sa bulsa ni Donato ay may kinuha itong isang medalyon. Isinabit nito yon sa leeg ni Daniel. Tinignan ni Daniel ang medalyon. Meron yung mga nakaukit na kakaibang simbolo. May pagtataka siyang tumingin kay Mang Donato. Ano pong medalyon na to, Mang Donato? Ang medalyon na yan ay pagmamay-ari ng tatay mo. Inihabili niya yan sa akin at ang sabi niya ay ibigay ko yan sa iyo sa tamang panahon. Naniniwala ako na ngayon na ang tamang panahon para mapunta sa iyo yan, Daniel. Ano pong nagagawa ng medalyon na to? Yan ay isang agimat na isinusuot noon ni Dario sa tuwing nakikipaglaban siya sa mga aswang. Magbibigay yan sa iyo ng kakaibang lakas at bilis. Kahit paano, ay meron din yan taglay na proteksyon mula sa mga aswang. Hindi ka basta-basta masusugatan ng mga aswang, maliban na lamang kung sila ay tunay na malakas at makapangyarihan. Gaya po ba ni Silabon? Tama ka. Masyadong malakas nga si Silabon. Kaya malaki ang posibilidad na masugatan kanya kahit suot mong agimat na yan. Pero kung ang mga alagad niya lang ang magtatangkan sugatan ka, ay maaaring hindi tumalab sa iyo mga kuko at matutulis nilang mga ngipin. Kaya po pala ang galing ni tatay na makipaglaban sa mga aswang ay dahil sa agimat na to. Hindi niya po kasi ito nabanggit sa amin noon eh. Yan ay konting tulong lang. Tandaan mo na walang silbi ang kahit na anong makapangyarihang agimat kung takot o hindi marunong makipaglaban ang may suot nito. Ibinigay ko rin yan sa iyo para lumakas ang loob mo. Nararamdaman mo na ba ngayon ang kapangyarihan ng agimat? Opo. Parang bigla pong gumaan ang pakiramdam ko. Saka parang may maliliit na bultahe ng kuryente na dumadaloy po sa mga ugat ko. Ibig sabihin yan, tinanggap ka na ng agimat bilang bago nitong tagapangalaga. Simula ngayon,
ay palagi mo na yung isusuot, Daniel, upang mas maging malakas ang koneksyon mo sa agimat. Opo, Mang Donato. Tatandaan ko po ang mga sinabi nyo. Papahalagaan ko po ang agimat na to, lalo na't alam ko pong nanggaling po to kay tatay. Maya-maya pa ay biglang natigilan si Mang Donato. Naging malikot ang mga mata nito na para bang may kung anong hindi magandang mangyayari. Mang Donato, bakit po? May problema po ba? Nararamdaman kong paparating na mga aswang, Daniel. Oras na para harapin natin sila. Ipakita natin sa kanila na hindi basta-basta maaangkin ang baryo nyo. Matapang na tumango si Daniel. Nang tumakbo si Mang Donato, ay sunundan ito ni Daniel hanggang sa makarating sila sa bukana ng baryo. Doon nila nakita ang mga aswang na parang mababangis na hayop na tumatakbo ng mabilis. Pinalibutan sina Daniel at Mang Donato ng mga aswang. Humanda ka, Daniel. Gamitin mo ang lahat ng tinuro ko sa'yo. Hindi ko po nakikita si Silabon. Marahil ay nandoon lang siya sa kanilang kuta sa gubat. Masyado niyang minaliit ang mga tao rito. Kaya ang mga alagad lang niya ang pinapunta niya. Isang aswang ang umatake kina Daniel. Mabilis niya itong sinalubong ng itak at nagawa niyang putulin ang braso nito. Nagtaka siya sa kanyang sarili dahil noon lamang niya naramdaman ang ganong bilis at lakas. Mula sa kaliwa ay sumugod ang dalawa pang aswang, ngunit bago pa masaktan ng mga yon si Daniel, ay nakailag siya. Itinarak niya ang itak sa dibdib ng isa, habang ang isa ay ginilitan ni Mang Donato. Hanggang sa naging sabay-sabay na ang pag-atake ng mga aswang. Sa bawat hampas ni Daniel ng itak ay may isang aswang na natatamaan o namamatay. Gumalaw ang katawan niya na parang may gumagabay sa kanya. Nagpatuloy ang madugong labanan. Kahit isang sugat ay hindi nagkaroon sina Daniel at Mang Donato. Napakarami ng aswang ang nakabulagta sa lupa. Hindi nagtagal ay nagsimulang mag-atrasan ang mga aswang nang makita ang sunod-sunod na pagbagsak ng mga kasama ng mga yon. Naiwan sa lupa ang mga walang buhay na katawan ng mga aswang na napatay nila Daniel at Mang Donato. Humihingal si Daniel, ngunit dama niya ang kakaibang lakas na dumadaloy pa rin sa kanyang mga ugat. Tumingin siya kay Mang Donato na may bahid ng pagod, ngunit may ngiti sa labi. Nagtagumpay tayo! Nagawa natin paatrasin ng mga aswang at marami po tayong napatay sa grupo nila. Sabi ko naman sa'yo, Daniel, kaya mo makipaglaban. Hindi ko tuloy mapigilang maalala si Dario sa'yo. Parehas na parehas kayo ng galaw. Ngunit hindi pa dapat tayo magdiwang. Marami man tayong napatay na mga aswang, buhay pa rin si Silabon. At hanggang buhay siya, ay hindi matatapos ang kaguluhang ito. Saka, sigurado po ako na magagalit si Silabon kapag nalaman niyang maraming mga alagad niyang namatay sa gabing ito. Kaya dapat ka mag-ingat dahil magiging mainit ka na sa kanyang mga mata. Huwag mong hahayaan na gawin niya ang ginawa niya sa iyong ama. Hindi po ako papayag na maulit yun, Mang Donato. Lalo na ngayong napaglabanan ko na ang takot kong lumabas tuwing gabi. Dagdag pa po ang agimat na tangan ko ngayon at ang pagsasanay niyo sa akin sa pakikipaglaban. Matapos yun, ay bumalik na si Daniel sa bahay nila kasama si Mang Donato. Pumasok siya sa loob pero muli siyang lumabas dahil napansin niyang hindi sumunod sa kanya si Mang Donato. Nakita niya ang lalaki na nakatayo lang sa labas. Mang Donato, ano pa pong ginagawa niyo dyan? Pumasok na po tayo sa loob para makapagpahinga na tayo. Daniel, kailangan ko nang umalis. Ano po? Pero bakit? Tapos na ang misyon ko sa iyo, Daniel. Nagawa ko na ang lahat na ipinapagawa sa akin ng iyong ama. Nasanay na kita sa pakikipaglaban.
At naibigay ko na sa iyo ang agimat. Nakita ko rin na kaya mo nang makipaglaban sa mga aswang. Pero, hindi ko po alam kung kaya ko kapag hindi ko na kayo kasama. Kaya mo, Daniel. Maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Ngayon ay nasa iyong mga kamay na ang magiging kapalaran ng iyong baryo. At palagi mong tatandaan na kung nasaan man si Dario ngayon, ay paniguradong ipinagmamalaki ka niya. Dahil unti-unti mo na sinusundan ang kanyang yapak. Tapusin mo ang misyon na hindi niya natapos, Daniel. Kung kailangan niyo na po talagang umalis, ay hindi ko na po kayo pipigilan. Gusto ko po ulit na magpasalamat sa inyo sa lahat po ng tulong na ginawa niyo para sa akin. Mula po sa pagliligtas niyo sa akin nung bata pa ako, hanggang sa pagsama niyo po sa akin sa unang pakikipaglaban ko sa mga aswang. Hindi na napigilan pa ni Daniel na yakapin si Mang Donato. Tinapik ni Mang Donato ang likod niya. Habang yakap ni Daniel si Mang Donato, ay may kakaibang lukso ng dugo siyang naramdaman. Pakiramdam niya ay hindi yun ang unang beses na nagkita sila. Nang kumalas na sila sa pagkakayakap, ay ngumiti si Mang Donato. Ipagpatuloy mo ang pakikipaglaban mo sa kasamaan, Daniel. Ipakita mo sa lahat na ikaw ay tunay na anak ng isang magiting na manunugis. At huwag mong kakalimutan na palaging tumawag sa nasa itaas dahil tanging siya lamang ang nag-iisang hindi ka iiwan sa lahat ng klase ng laban mo sa buhay. Bigla ko po tuloy na alala si tatay dahil po sa sinabi niyo. Nung bata pa po kasi ako ay palagi niyang sinasabi sa akin na ang Diyos po ang palagi kong kakampi sa lahat ng problema at laban ko sa aking buhay. Palagi po niyang ipinapaalala sa akin ang kapangyarihan ng pagdarasal at pananampalataya. Ganun ba? Madalas ko rin kasing naririnig yan kay Dario. Palagi rin niya yung sinasabi sa akin. Kaya siguro, bigla ko nasabi sa'yo. O paano? Aalis na ako, Daniel. At sana sa pagbabalik ko, ay isang magandang balita ang maririnig ko. Sana nga po, Mang Donato. Mag-iingat po kayo. At hihintayin ko po ang inyong pagbabalik. Marahang tumango si Mang Donato bago ito tumalikod at naglakad palayo. Inihatid ni Daniel ng tanaw si Mang Donato hanggang sa tuluyan na yung nawala sa kanyang paningin. Napangiti siya sapagkat hindi niya inakala na sa maikling sandali na nakasama niya si Mang Donato ay naging magaan na kagad ang loob niya rito. Kinabukasan, nagulat ang lahat nang makita ang nagkalat na bangkay ng mga aswang sa bukana ng baryo. Dahil sa may ilang nakasaksi sa pakikipaglaban ni Daniel sa mga aswang, ay mabilis siyang kumalat sa lugar nila. Marami ang nagtungo sa bahay niya para magpasalamat at isa na roon si Kapitan Mario. Daniel! Totoo ba ang sinasabi ng mga tao na ikaw daw ang pumatay sa lahat ng mga aswang kagabi? Mahirap man pong paniwalaan. Pero ako nga po. Pero paano mo yun nagawa? Akala ko ba hindi ka marunong makipaglaban sa mga aswang? Mabilisan po kong sinanay ng kaibigan ng aking tatay at may ibinigay po siyang agimat sa akin. Siya rin po ang dahilan kung bakit nawala na po ang takot kong lumabas tuwing gabi. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya, Daniel. Sa wakas, ay may bago ng tagapagtanggol ang ating baryo matapos mawala ang iyong ama. Diyos ko! Maraming salamat. Sigurado ko na maraming tao ang nilunok ang kanilang mga sinabi tungkol sa'yo. Oo nga pala. Kumusta na ang iyong Lola Sabel? Simula po nang dalhin namin siya sa ospital, ay hindi ko pa po siya nadadalaw. Ang gusto ko po kasi, saka ko na po siya pupuntahan kapag maayos na po ang lagay ng ating baryo. Huwag ka mag-alala, dahil tutulong ako sa inyo para mabayaran nyo ang lahat ng dapat nyong bayaran sa ospital. Hihingi ako ng tulong sa mga taong may mabubuting puso para makalikom ng pera. At kung may kailangan ka pang tulong, ay magsabi ka lang sa akin
Hindi ka magdadalawang salita, Daniel. Maraming salamat po, Kapitan. At dahil sa inyo na po mismo nang galing, kailangan ko po ang tulong nyo sa isa pong bagay. Ano yun? Sabihin mo at kung kaya ko gagawin ko at ibibigay ko sa'yo. Malakas po kasi ang kutob ko. Na sa ngayon ay alam na po ni Silabon na maraming namatay sa mga alagad niya kagabi. May posibilidad na naghahanda na sila sa isang malakihang pag-atake dito sa ating baryo. Naisip ko po kasi na wag nang paabuti ng mga aswang dito sa atin. Tayo na po mismo ang hahanap sa kuta nila, sa gubat, upang durugin po yun. Kaya nais ko po sanang kausapin niyo ang mga tanod at ilang mga taong handang sumama sa akin sa pakikipaglaban sa mga aswang sa mismong kuta nila. Magandang naiisip mo na yan. Kung dito nga naman mangyayari ang labanan, ay maaaring maraming mga tao ang madadamay. Huwag ka mag-alala, dahil gagawin ko ang sinabi mo agad-agad. Anong oras pala tayo magsisimula sa paghahanap sa kuta ng mga aswang? Bago po sana kumagat ang dilim. Sana sa ganung oras po mahanap na po natin ang kuta ni na Sibulan. Pakisabihan na rin po ang mga sasama na magdala ng kahit na anong sandata. Hindi na nagtagal ang pag-uusap ng dalawa at agad na umalis si Kapitan Mario para gawin ang sinabi ni Daniel. Papasok na sana si Daniel nang biglang si Hector naman ang dumating. Napakalaki ng ngiti nito habang nakatingin kay Daniel. Wow, grabe! Imba ka na talaga! Grabe ka, tol! Usap-usapan ka ngayon sa buong baryo natin, ah! Alam mo, sobra akong proud sa'yo. Sabi ko na nga, kaya mo ring maging kagaya ng tatay mo. Pero tol, paano ka ba natutong makipaglaban sa mga aswang? May nagturo lang sa akin, tol. Kaibigan ni tatay. Parang gusto ko tuloy makilala ang kaibigan na yan ng tatay mo, ah. Gusto ko rin magpaturo sa kanya. Ay, oo nga pala. Nakasalubong ko si Kapitan Mario. Mukhang galing siya rito. Ano palang napag-usapan nyo? Susugod kami mamayang gabi sa kuta ng mga aswang. Baka gusto mong sumama. Ha? Ay, ano kasi? Oo nga pala. May gagawin ako mamayang gabi. May gagawin ka ba talaga o natatakot ka lang? Hindi naman sa ganun. Pero... Alam mo, tol, kung natatakot ka ay wala namang problema. Aminin mo na lang. Kung ayaw mo sumama ay hindi naman ako magagalit o magtatampo sa'yo eh. Ang dami mo naman kagad sinabi. Sige na, oo na. Sasama na ako sa inyo mamaya. Pero bakit naman kailangan pa natin sumugod sa kuta ng mga aswang? Dahil kung dito magaganap ang labanan, ay siguradong may mga taong madadamay. Kung sa kuta nila natin sila haharapin, ay wala tayong masyadong iisipin. Oo nga no. Sa bagay, may punto ka. Kung ganun, ay uuwi na muna ako sa amin, ha, para hasain yung itak ni tatay. Yun na lang ang dadalhin kong sandata mamaya. Bumalik ka rito bago dumilim, ha, at baka maiwanan ka namin. Sige, magkita na lang tayo mamaya. Nagmamadaling umalis si Hector, pauwi sa bahay nila. Napangiti si Daniel dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi niya mag-isang haharapin ang mga aswang mamayang gabi. Napakasaya niya ng mga sandaling yon dahil kasama niya ang kanilang baryo na dudurog sa kuta ng mga aswang. Bago tuluyang kumagat ang dilim, ay nagtipon na ang ilang mga tanod at kalalakian sa harapan ng bahay ni na Daniel. Lahat ay may dalang sandata, gaya ng itak at kawayang may tulis sa dulo. Naroon din si Hector at si Kapitan Mario na nasa tabi ni Daniel. Nasa unahan naman si Daniel ng mga kasama niyang susugod sa kuta ng mga aswang. Kinausap ko na kayong lahat kanina, kaya alam niyo na ang ating gagawin. Ngayong gabi ay susugod tayo sa kuta ng mga aswang bago pa sila sumalakay sa atin. Alam ko mga kasama na lahat tayo ay takot. Pero kung mananatili tayong tahimik at patuloy na matatakot, malamang bukas o makalawa ay pamilya naman natin ang mapapatay ng mga aswang.
Ngayon na ang tamang pagkakataon para ipakita natin na hindi tayo alipin ng takot. Ngayon ang oras para ipagtanggol natin ang ating baryo laban sa mga aswang. Hindi ko man may papangako magiging madali ang ating pakikipaglaban, pero sinisiguro ko na tayo ang mananalo. Matapos yung sabihin ni Daniel, ay sumiklab ang hiyawan ng mga kalalakihan. Ang mga mata ng mga naroon na kanina ay puno ng pangamba, ay napalitan ng apoy ng tapang. Sa gabing yun, sa harap ng bahay ni Daniel, ay nabuo ang panata ng mga tao na lalaban sila hanggang sa huling hininga upang tapusin ang kasamaan ng mga aswang at ipaghiganti ang kanilang mga mahal sa buhay. Agad na kumilos sina Daniel at nagtungo na sila sa gubat upang hanapin ang kuta ng mga aswang. Nasa unahan si Daniel at nilakasan niya ang kanyang pakiramdam. Nang tuluyan ng kumagat ang kadiliman, ay ang bilog na buwan ang naging kanilang tanglaw. Hindi na sila nagdala ng sulo o lampara dahil magiging dahilan pa yon para madali silang makita ng mga aswang. Daniel, sadali lang. Kanina pa tayo naglalakad pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin nakikita ang kuta ni Silabon. Sigurado ka ba na narito sa gubat ang ating hinahanap? Sigurado po ako, Kapitan. Hindi ba't sa bibig na po mismo nang galing ni Silabon na dito po matatagpuan ang kanilang kuta sa gubat? Kailangan lang po na maging matyaga tayo sa paghahanap. Nagpatuloy sina Daniel sa kanilang misyon. Tahimik silang naglakad at siniguro nilang kahit marami sila ay hindi sila gagawa ng ingay. Hanggang sa may nakita si Daniel na gumagalaw sa hindi kalayuan. Sumenya siya sa kanyang mga kasama na yumuko at magtago ang mga yon. Kapitan, nakikita niyo ba yung aswang na yun? Nakikita ko. Mukhang may kinakain siya na kung anong hayop. Dito lang po muna kayo at susundan ko siya. Sigurado ko na magpupunta yan sa kuta nila. Kahit na anong mangyari, ay wag po kayong aalis dito hanggat hindi ako bumabalik. Sige, naiintindihan ko. Mag-iingat ka, Daniel. Hihintayin kita dito. Matyagang naghintay si Daniel. Nang matapos na ang aswang sa pagkain sa isang hayop, ay mabilis yung tumakbo palayo. Sinundan ni Daniel ang aswang hanggang sa may natanaw siya sa hindi kalayuan na mga liwanag na nagmumula sa sulo ng mga apoy. Nagtago siya sa likod ng isang puno at sumilip siya mula roon. Kitang-kita ni Daniel si Silabon na nasa unahan ng mga alagad nitong aswang. May sinasabi si Silabon, ngunit hindi niya yun masyadong marinig. Sa wakas, hayop ka. Nakita ko na rin ang kuta nyo. Kailangan ko nang bumalikin na, Kapitan, para makasalakay na kami sa kuta ng mga aswang. Pagharap ni Daniel sa kanyang likuran, ay nagulat siya dahil may 2 aswang ang nakatayo roon. Mabilis na sinunggaban ng mga aswang ang magkabila ang braso ni Daniel. Nagpumigla siya noong una, ngunit isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang utak. Hindi na siya nanlaban at hinayaan na lamang niyang dalhin siya ng mga aswang sa harapan ni Silabon. Anong ginagawa ng taong yan dito? Sino ka? Napakalakas naman ang iyong loob na magtungo sa aming kuta. Hindi mo ba ako natatandaan? Ako ang apo ng matandang babae na pinagtangkaan mong patayin. Ako rin ang bunsong anak ni Dario. At ako rin ang tatapos sa kasamaan mo. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Ang buong akala ko ay napatay ko na ang buong pamilya ni Dario. Ngunit hindi pa pala. Dahil hindi hinayaan ng Diyos na mamatay ako. Dahil ako ang tatapos sa'yo, Silabon.
Ako ang dudurog sa kuta niyong mga aswang! Masyado mo ko pinapatawa. Ano namang laban ang kagaya mo sa isang aswang na kagaya ko? Hambog ka, gaya ng iyong ama. Bakit hindi mo ako subukan? Hindi ko sasayangin ang oras ko sa'yo. Bakit? Dahil ba natatakot ka? Wala akong kinatatakutan. Kung ganon, sige. Pagbibigyan kita. Magharap tayo ngayong gabi. Ngunit huwag kang magsisisi kung ngayong gabi ay susunod ka na sa hukay ng iyong ama. Pakawalan niyo siya. Huwag kayong makikialam at hayaan niyo kong patayin ang anak na yan ni Dario. Pinakawalan ng dalawang aswang si Daniel. Pinalibutan sina Daniel at si Labon ng mga aswang. Inilabas ni Daniel ang kanyang itak. Unang umatake si Silabon. Iiwasan sana ni Daniel ang aswang pero nagawa nitong masugatan ang kanyang dibdib gamit ang matutulis nitong mga kuko. Naramdaman niya ang sakit ngunit hindi niya yun ipinakita. Mahina ka rin, gaya ng iyong ama na pinaslang ko. Magpasalamat ka dahil binigyan pa kita ng oras na kalabanin ako. Hindi ako titigil hanggat hindi ka nakakapagbayad sa lahat ng kasamaan mo. Nakakatawa ka talaga. Isa ka lang binatang desperado na nagtatapang-tapangan sa harapan ko. Muling umatake si Silabon. Tatagain sana ito ni Daniel pero naunang tumama sa kanya ang malakas na sipa ni Silabon. Tumama yun sa kanyang sikmura. Tumalsik siya at bumagsak sa lupa. Naghiyawan ng mga aswang na naroon sa labis na kasiyahan sa nangyari kay Daniel. Nakangising naglakad si Silabon papalapit sa nakabagsak na si Daniel. O ano? Ano ka ngayon? Sige, tumayo ka riyan. Hindi pa ako tapos sa'yo, matapang na binata. Dahil ngayon pa lang ako nasisiyahan. Gusto pa kitang paglaruan. Sige, tumayo ka! Nang nasa harapan na ni Daniel si Silabon, ay itinaas nito ang isang paa para tapakan siya. Ngunit bago pa siya matapakan ng halimaw, ay naramdaman niyang bahagyang uminit ang kanyang agimat. Isang kakaibang lakas ang lumukob sa kanya. Parang dumalo yun sa lahat ng himaymay ng kanyang laman hanggang sa kahuli-huli ang hibla ng kanyang ugat. Hanggang sa tinusok niya ng itak ang talampakan ni Silabon, kaya malakas siyang napasigaw. Mabilis na hinugot ni Daniel ang itak at saka siya tumayo. Susugod sana ang mga alagad na aswang ni Silabon, pero itinaas ni Silabon ang isa nitong kamay. Hindi ba't sabi ko ay huwag kayong makikialam? Laban ko ito. Hindi ko kailangan ng inyong tulong upang patayin ang anak ni Dario na isang mahinang nilalang. Muling nagbanggaan ang lakas ni Daniel at Silabon. Nagpalitan sila ng pag-atake at sa pagkakataong yun ay nagagawa na ni Daniel na iwasan ang bawat pag-atake ng pinuno ng mga aswang. Nagagawa na rin niyang sugatan si Silabon sa iba't ibang parte ng katawan nito. Sa tindi ng galit ni Silabon ay sumugod ito ng napakabilis. Tinangka nitong sunggaban si Daniel pero pumihit sa kaliwa si Daniel sabay taga ng malakas sa kaliwang braso ni Silabon gamit ang kanyang matalas na itak. Sa lakas na taglay niya at sa talim ng kanyang itak ay nagawa niyang putulin kagad ang isang braso ng pinuno ng mga aswang. Hindi maaari ito. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito. Pagsisisihan mo. Papatayin kita. Nagkakamali ka. Kung merong mamamatay sa ating dalawa, ay ikaw yon at hindi ako.
Galit na sumigaw si Silabon. Mabilis itong umatake kay Daniel. Sinalubong naman ni Daniel si Silabon at hinayaan niyang makalmot siya nito muli sa dibdib. Habang nakabaon ang mga kuko nito roon, ay buong puwersa naman niyang itinarak ang itak sa leeg ng aswang. Lumagpas ang dulo ng itak sa batok ni Silabon. Nanlaki ang mga mata ni Silabon. Hindi ito makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Diablong buwang ka! Para yan sa pagpatay mo sa aking pamilya. At ito naman, para sa pananakit mo sa akin, Lola, at sa mga taong pinatay nyo sa aming baryo! Pagkatapos niyang sabihin yon, mabilis niyang hinugot ang itak at mabilis niya yung ibinaon sa tapat mismo ng puso ni Silabon. Napaluhod ang pinuno ng mga aswang sa lupa, habang ang mga alagad naman ito ay nagsimula ng magsialisan at tumakas dahil sa takot kay Daniel. Sa labis na takot ng mga aswang ay iniwanan ng mga yon ang naghihingalong si Silabon. Mapatay mo man ako, pero sinisiguro ko na marami pa ang darating para pabagsakin ka. Tandaan mo ang araw na ito. Maghihiganti ang aming lipi sa inyong mga tao. Kung may darating pa na mga kagaya mo, ay papatayin at dudurugin ko rin sila, gaya ng ginawa ko sa'yo. Hayop ka! Ang dami mong pinahirapan. Ang dami mong pinatay. Ang dapat sa'yo, pinupugutan ng ulo. Marahas na hinugot ni Daniel ang itak sa dibdib ni Silabon. Sumagap si Silabon ng huling hininga. Bago yun mawalan ng hininga, malakas na iwinasiwas ni Daniel ang kanyang itak patungo sa leeg ni Silabon. Pinugutan niya ng ulo ang pinuno ng mga aswang. Tumalsik ang ulo nito at bumagsak sa lupa. Nang masiguro ni Daniel na patay na si Silabon, ay kinuha niya ang isang sulo ng apoy at sinunog niya ang kuta ng mga aswang gamit yon. Mabilis na kumalat ang apoy at naglakad na si Daniel pabalik kina Kapitan Mario. Nagulat ang mga kasama ni Daniel nang makitang duguan siya. Nagtatakang lumapit ang lahat kay Daniel. Tol! Tol! Ano nangyari sa'yo? Bakit duguan ka? Hector, ayos na. Patay na si Silabon. Pinatay ko na siya. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, Daniel? Akala ko ba ibabalik ka rito para sama-sama tayo sumalakay sa kuta nila? Paano nangyari yun? Kapitan Mario, naisip ko po kasi na hindi ko kayang makita na may mga mamamatay sa inyo dahil sa mga aswang na yon. Lahat kayo ay may pamilyang naghihintay sa inyong mga bahay na umaasang makakabalik kayo ng buhay. Kaya naman ho, nagdesisyon na po akong harapin si Silabon na mag-isa. Teka, tol. Kung ganun, wala nang aswangan sa sakop sa ating baryo dahil patay na ang pinuno nila. Tama ka, Hector. Wala na. May mga alagad man si Silabon na nakatakas, pero sigurado ako na matatakot na silang bumalik dito dahil wala na ang kanilang pinuno. Mula ngayon, Hector, Kapitan, malaya na ang baryo natin. Ligtas na tayong lahat. Labis na natuwa ang mga kasama ni Daniel sa kanyang tagumpay. Pero para kay Daniel, hindi lang sa kanya ang tagumpay na yon, kundi sa kanilang lahat dahil muli na silang makakatulog ng payapa sa gabi. Pagkatapos nun, ay sama-samang bumalik sa baryo sina Daniel. Nang makarating si Daniel sa bahay nila, ay natuwa siya nang makita si Mang Donato
na nasa labas. Mang Donato! Mang Donato! Mabutit nandito kayo. May maganda po akong ibabalita sa inyo. Alam ko na ang sasabihin mo. Nakita ko kung paano mo pinabagsak si Silabon. Ipinagmamalaki kita, Daniel. Hindi ako nagkamali na pagkatiwalaan ka, anak. Teka, anak? Tama po bang narinig ko? Tinawag niyo po akong anak? Patawarin mo ko, Daniel. Kung hindi ko kagad sinabi sa iyo ang totoo. Daniel, ako ang iyong ama. Ako si Dario. Patawad kung hindi na ako nagpakita sa inyo simula nung inakala niyong namatay na ako dahil kay Silabon. Iniisip ko kasi na kung babalik ako sa inyo, ay idadamay ko kayo. Pero nagkamali ako dahil pinatay pa rin ng mga aswang ang iyong ina at mga kapatid. Patawad, anak. Patawarin mo ko. Sumabog ang luha ni Daniel hanggang sa tuluyan na siyang napaiyak. Sinugod niya ng mahigpit na yakap ang kanyang ama. Tatay! Salamat po't buhay kayo. Hindi niyo na po kailangan humingi ng tawad sa akin. Wala po akong galit na nararamdaman sa inyo. Ang totoo po ay napakasaya ko ngayon. Dahil buhay pa po pala kayo. Kaya po pala magaan ang loob ko sa inyo. Kasi kayo po ang tatay ko. Nang sandaling yon, ay tanging labis na kasiyahan ang nararamdaman ni Daniel. Hindi siya makapaniwala na sa gabing yon ay dalawang magandang bagay ang nangyari sa kanya. Una, ang pagkamatay ng pinuno ng mga aswang na si Silabon. At ang pangalawa naman ay ang muli nilang pagsasama ng kanyang ama na inakala niyang matagal nang pumanaw. Makalipas ang ilang araw, ay nakalabas na rin si Lola Sabel sa ospital. Napakasaya nito nang malaman itong buhay pa si Dario at napatay ni Daniel si Silabon. Muling bumalik sa normal ang buhay ng mga tao sa baryo ni Daniel dahil wala nang aswang na umatake roon. Nang dahil sa mga nangyari, ay natutunan ni Daniel na walang magandang mangyayari kung hindi niya haharapin ang kanyang takot. Natutunan niya na minsan ay kailangan niyang magpasyang lumaban para sa mga mahal niya sa buhay at para sa ikabubuti ng mas nakararami.